Simulan nila ang negosyo at ngayon ay nakakakuha na sila ng 60 to 66 na itlog kada araw at nakakapag-deliver ng 2 trays ng itlog sa 403rd Cooperative at kamakailan ay nakapagbenta pa ng 5 trays sa ating MTD team. Mula sa dati nilang merkado sa Campo Osito, Bahian, nakakapag-deliver na rin sila sa 403rd Infantry Brigade, patunay sa kanilang lumalawak na sakop at lumalagong negosyo. Ang Libreng Sakay program has also assisted over 1 million passengers in 2024. Layon ng inisyatibong ito na makatulong sa pampublikong transportasyon sa Metro Manila, Cavite, Bacolod, Cebu at Davao upang matugunan ang pangangailangang pang-ekonomiya ng mga pasaherong Pilipino, lalo na tuwing oras na dagsa ang mga tao sa kalsada. Bilang bahagi ng aming layunin na mapalawak ang serbisyo para sa mas maraming Pilipino, pinalalakas pa natin ang Libreng Sakay program sa tulong ng ating bagong katuwang, ang Kudos Trucking. 2 dagdag na bus ang inilaan para sa bagong mga ruta. Noong August 2024, inilunsad natin ang ruta sa PITX to Naik, Cavite, at ngayong Hunyo, sinimulan na rin ang Libreng Sakay para sa araw-araw na commuters sa Tacloban City at mga karating na lugar. This year, through strong collaboration with our local government partners and swift coordination with emergency response teams, our disaster relief operations provided timely and life-saving support to 92,568 families affected by crises across the country. Between May 2024 and April 2025, our Kalusugan food trucks, our mobile kitchen on wheels, were deployed 19 times in key locations in Quezon City, Cebu, and Davao. These missions delivered more than just hot meals. They brought comfort and care to the front lines, serving a total of 3,914 freshly prepared meals to the brave men and women in uniform. Firefighters from the Bureau of Fire Protection who risked their lives battling blazes, police officers from the Philippine National Police who worked to maintain peace and order, soldiers from the Armed Forces of the Philippines who face danger to protect the nation, and volunteers from various humanitarian groups who tirelessly extend relief and hope. Each meal was a small token of gratitude from the Office of the Vice President for their unwavering courage, sacrifice, and dedication to keep our communities safe even in the darkest of times. Bilang pagtugon sa pangangailangang labanan ng gutom at alagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino, namahagi ang ating opisina ng tulong sa pamamagitan ng pamimigay ng food bags sa mahigit 146,000 beneficiaries sa ilalim ng Relief of Individuals and Indigents in Crisis and Emergencies Program. Ang bawat bag ay naglalaman ng bigas, dalata at iba pang pangunahing pagkain na naihatid sa mga pamilya na nakaranas ng baha, sunog at iba pang matinding pagsubok. Ito ay naging paraan natin para mabigyan sila ng agarang tulong at pag-asa sa panahon ng pangangailangan. This year, our Pansarap project also delivered nutritious buns to over 13,000 students in vulnerable communities, supporting their growth and learning. Bilang isang ina,
naiintindihan kong ang kalusugan at edukasyon ng ating mga anak ang ating pangunahing prioridad. Kung kaya't layunin namin sa OVP na matulungan natin ang mga batang matamlay sa klase dahil sa malnutrisyon o kawalan ng sapat na sustansya. Hangad naming maging katuwang ng mga magulang sa pagpapalaki ng malusog, matatalino at masisiglang kabataan. From May 2024, we distributed 99,686 school bags to eager learners, each bag carrying more than just supplies, but hope and encouragement. We also grew 301,355 trees alongside communities, nurturing not only our environment, but also cultivating in them a deeper sense of responsibility as stewards of nature. Sa pamamagitan ng pagbabago, A Million Learners and Trees campaign, ipinapaalala natin kung gaano kahalaga ang edukasyon, kalusugan, at pangangalaga sa ating kapaligiran, sa ating pagharap sa hamon ng nagbabagong klima at sa mga susunod pang henerasyon. Ngayong taon, buong pagmamalaki naming ipinapakilala ang bagong disenyo ng mga pagbabago bags. Mga disenyo na sumasalamin sa ating layunin na maghatid ng pag-asa sa bawat batang makakatanggap nito at sa advokasiyang mahalin at pangalagaan ang kalikasan. Ang aming mga pagbabago bags ay hango po sa mga karakter ng Isang Kaibigan Book 2. Hindi pa po nasusulat ang libro, nauna lang po ang merchandise namin. Mula noong 2022, nakapagpamahagi tayo ng kabuuang 412,463 pagbabago bags, kung saan nangunguna ang ating OVP Panay and Negros Islands Satellite Office na nakapagbigay ng 45,343 bags. Kaugnay nito, ikinagagalak ko ring ibahagi na sa ilalim ng ating tree planting program, nakapagtanim na tayo ng 867,294 na punong kahoy simula noong 2023. Nangunguna rito ang OVP Central Office na nakapagtanim ng 257,200 na puno. Kaunting hakbang na lamang at mararating na natin ang ating layunin na makapagtanim ng 1,000,000 puno para sa kapakanan ng kalikasan at sa mga susunod na henerasyon. Sa layuning mabigyan ng pagkakataon ang mga bata na maranasan ang mga tungkulin at responsibilidad ng isang pangalawang Pangulo, inilunsad din natin ang You Can Be VP program. Nitong nakalipas na taon, kasama ko sa Malaysia si Elise, isang mag-aaral mula sa Pampanga at isa sa 5 napiling kabataan sa buong bansa na naging bahagi nitong ating programa. Magkasama kaming dumalo sa isang mahalagang aktibidad na inilunsad ng Southeast Asian Ministers of Education Organization Council o SIMEO. Ikinagagalak kong ibahagi na nakapagtapos na ng senior high school si Elise with honors. Mula sa Santa Cruz Integrated High School ng Lubao, Pampanga. Kwento niya na naging